At kaugnay pa rin sa paghahanda sa Traslasyon 2024, January 9 po yan sa Martes. Makapanayam natin si Police Colonel Gene Pajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po, Sir Igan. Gaano na po kahanda ang PNP? Mga ilan po ba ang i-detail dyan? Nakalatag na po, Sir Igan, yung ating deployment para po sa traslasyon at mahigit 15,000 na po ang i-deploy natin for the whole traslasyon na related activities po. Inaasahan na balik sa pre-pandemic level yung dagsa po ng mga deboto. Siyempre, malaking hamon po sa ating mga pulis. Kaya po bang kontrolin yan? It will be a challenge katulad ng mga nauna na nating kinover na traslasyon. At tama po kayo, ang ina-expect po nating attendees for this year's traslasyon na probably will match po yung pre-pandemic figures po na around 2 million. Kaya naman maliban po dito sa mahigit 15,000 ay meron pa po tayong reserve standby force. At kung kinakailangan pong dagdagan po yan, lalong-lalo na po doon sa mga dadaanan po ng posisyon sa January 9 ay may naka-ready po tayo na deployable person. Maraming pinagbabawal po, gaya ng mga matatalim na bagay at payong. So, merong hubang ilalagay ng mga checkpoint ang ating PNP? May ilalagay po tayo ng tinatawag po nating controlled areas kung saan magkakaroon po tayo ng security check para po masiguro na ito pong ating ipinapakiusap na mga prohibited items ay hindi po makakalusot. At katuwang po natin dyan, nag-volunteer po yung mga miyembro po ng IHOS na sila po ang makakasama natin sa pagkakandak po ng security check. Colonel, na-check na rin po ba ng PNP yung glass case dun sa Andas ng Nazareno? Alam niyo naman, baka may akatin pa rin yan, lalo pang madisgrasya. Tama po, sir. Yun po yung ating pakiusap sa ating mga kababayan, sa ating mga deboto na for this year nga po, isa po yan isa sa mga malalaking pagbabago nga po na nilagyan nga po ng case ng laminated glass po yung ating itim na Nazareno. At pakiusap sa atin, huwag na sanang i-attempt na akyatin pa at baka magkaroon po. Although inassure naman po tayo ng management po ng Quiapo Church na hindi naman po ito mababasag at magkakaroon po ng injury. Pero isa po yan sa naging consideration po natin ng adjustment po ng deployment. May mga natatanggap po ba kayong intel information na banta o manggugulo dyan sa traslasyon, Colonel? Sa ngayon po, sir, wala naman po tayong natatanggap na seryosong banta. Although lagi natin sinasabi, we are praying for the best. But we are expecting and preparing for the worst scenarios. Kaya kasama po sa naging paghahanda po natin yung ating mga tabletop exercise at contingency planning in case there is a need to execute some security measures to prevent these threats po. May jammer tayo, no? It was considered during the planning, sir, at isa po yan sa posible po natin gawin on the day of the traslasyon po. Bukas ho, isasagawa yung pahalik, Colonel. May isasarabang kalsada para ikangay maging maayos ang maging aktibidad bukas. Meron po, sir, nag-announce na po sila na may mga kalsadang pansamantalang isasara, lalo na po yung mga dadaanan po ng prosesyon at iba pa pong mga aktibidad. Pati na rin po, mag-i-implement din po ng rerouting to make sure po na kahit paano ay bumilis po yung magiging prosesyon po. Maraming salamat, PNP Spokesperson Police Colonel Gene Pajardo. Ingat po. Maraming salamat po, sir. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.